Kinatanghalian, nalaman ng hari na nakapuslit ulit ng palasyo si Jericho, kung kaya't bumagsak muli sa wooden stocks si Javier. Pinagbabato na naman siya ng kamatis ng grupo ng kalalakihan at kababaihan sa bayan. Samantala, masaya namang naghahabulan ang dalawa sa may pusod ng gubat. Para silang mga batang nagtatampisaw sa ulan. Patawa-tawa pa ang dalaga habang hinahabol ito ni Jericho nang nakangiti rin. Nauuna si Tanya sa pagtakbo pero pinahinto ito ni Jericho nang mapansin na tila nasa kasukalan na sila ng kakahuyan at tiyak mas maraming mababangis na hayop ang nagkalat. Mas mapanganib at mas delikado sa kanila. "Sandali! Tanya!" Tumigil ang dalaga at humarap kay Jericho. "Huwag ka mag-alala, Jericho. Ako'y magiging..." Lumapit pa ng husto si Tanya. "Tu se huon frek ure." Sabay tumitig sa mga mata ni Jericho. "Anong ginagawa mo?" Pagtataka ni Jericho. Subalit sa halip na tumigil, nagpatuloy lang si Tanya sa pagbigkas ng spell. "Bek nom feo gaise kumi moroor raise aer tu se won frek ure Jericho." At namula ang mga mata ng dalaga. Dahil dito, naapektuhan na ni Tanya si Jericho. Nagkulay dark red ang mga mata ni Jericho. Senyales na nasa ilalim na siya ng kapangyarihan ni Tanya. Sa kabilang dako naman, umuwi si Javier na nanlalagkit ang katawan. Isinabit niya sa likod ng upuan ang coat niya at humarap siya sa tiyuhin niya na nakaupo sa desk. Kumuha ng tubig si Javier at ibinuhos niya ito sa palanggana. "Akala ko ba di na mauulit? Seryoso ka ba?" Wika ni Mang Rigor. "Hay, ano pa nga ba magagawa ko? Masaya sila sa ginagawa nila eh." Sabay hilamos ni Javier. "Narinig kong hindi raw dumalo si Jericho sa seremonya ng kabalyero." Saad ng matanda. "Oo, tama ka. Gusto niyang ibuhos ang oras niya kay Tanya at masaya naman silang dalawa." Sagot naman ni Javier. "Kung gayon, tinulungan mo ulit siya." Seryosong tanong ng manggagamot. "Alipin niya ako. Tungkulin ko yun." Binasa ni Javier ng tubig ang batok niya at kinuskos. "Di mo dapat ginawa yon." Napatingin si Javier kay Mang Rigor at medyo napakunot ang noo. "Kinukutuban ako sa babaeng yon. Maaaring hindi lahat na nakikita natin ay totoo." Pagduduktong ni Mang Rigor. "Bakit?" Tanong ni Javier. Tumayo naman si Mang Rigor. "Anong alam mo tungkol sa tagakita?" Balik tanong ni Mang Rigor. "Wala masyado. Parang nakakakita sila ng pangitain sa hinaharap. Parang propeta?" Sagot ni Javier. "Sabi nila, ito'y likas na kakayahan. Ang may taglay nito ay pinanganak sa ganoong paraan. At yung iba, hindi man lang alam na ang mga nakikita nila ay mga mangyayari pa lang sa hinaharap. Ito'y nagpapakita sa kanila sa panaginip." Paliwanag ni Mang Rigor at umupo sa silya na nasa harapan ng desk. Anong kinalaman nito kay Tanya?" Tanong pa ni Javier. "Nung araw bago dumating sina Tanya at Diego sa palasyo ay nagkaroon ng panaginip si Raya at si Tanya ang nasa loob ng panaginip niya." Tugon ni Mang Rigor at nanlaki ang mga mata ni Javier sa narinig. "Ibig mong sabihin, bago pa sila dumating sa Terra Veda ay napanaginipan na niya si Tanya?" Tumango si Mang Rigor. Kaya pala parang balisa si Raya nung lumapit sa kanya ay dahil nakita niya si Tanya. "Matagal na akong nasa tabi ni Raya simula nung maliit pa siya. At kahit subukan kong kumbinsihin ang sarili na hindi maniwala, pero napagtanto kong..." Lumapit si Javier at umupo siya sa tabi ni Mang Rigor. "Ang ilan sa mga bagay na sinabi niya noong una ay natupad. Matagal ko tong nilihim kay Argo dahil, syempre, ang kaloob ng propesiya ay masyadong malapit sa gawain ng mahika." Patuloy ni Mang Rigor.
At sa palagay mo, isang tagakita si Raya? Wika ni Javier. Ayokong isipin yan. Natatakot ako. Nitong nakaraan, sinabi sa akin ni Raya na panaginipan niya raw si Tanya na nilulunod si Jericho. Turan ni Mang Rigor. Baka naman panaginip lang yun. Malamang ibang babae yung nakita niya at kamukha lang ni Tanya. Teorya pa ni Javier. Sana nga, hanggang panaginip lang. Subalit nung pumasok ako sa silid nila, nahuli ako sa akto ni Diego. Nagalit siya sa akin ng husto at nakita kong nag-iba ang kulay ng mga mata niya. Pahayag pa ni Mang Rigor. Nanlaki muli ang mga mata ni Javier. Nakaramdam tuloy siya ng kaba. Sino ba talaga sila, Tio? Tanong ni Javier. Hindi ang tunay nilang katauhan ang kinakatakot ko, kundi kung ano ba ang kailangan nila kay Jericho. Tugon ni Mang Rigor at napaisip ng malalim ang magtiyo. Lingid sa kaalaman ni na Javier at Mang Rigor ay nasa loob na ng silid ni Jericho si Tanya. Patuloy na inaakit ni Tanya si Jericho sa pamamagitan ng spell at mabulaklakin niyang salita. Nakaupo lang si Jericho habang magkahawak sila ng kamay ni Tanya. Titig na titig si Jericho kay Tanya na para bang ayaw na nitong pakawalan ang dalaga. Dahil nasa ilalim na siya ng kapangyarihan ay kumpiyansa si Tanya na madali niya lang mapapaikot si Jericho sa mga kamay niya at matutupad na niya ang maitim na binabalak. Ang maialay si Jericho para mabuksan ang pinto ng Avalon kung saan dito naninirahan ang kauri nila. Matatag ang ating pagmamahalan. Pareho ka rin ba ng nararamdaman kung tayo man ay maghihiwalay? Malambing na tanong ni Tanya. Nakangiti lang sa kanya si Jericho. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Tuluyan na ngang nabulag sa gayuma si Jericho. Pero maaaring wala kang pagpipilian dahil may iba dito ang ayaw tayong magsama. Sambit ni Tanya. Hindi ko sila hayaang pumagitna sa atin. Matigas na sabi ni Jericho. Napangiti si Tanya. Dahil tayo ay nagmamahalan. Ani ni Tanya. Dahil tayo ay nagmamahalan. Sagot naman ni Jericho na parang asong sunod-sunuran lang kay Tanya. Kailangan mong humingi ng permiso sa iyong ama para makasal na tayo. Para magkasama na tayo. Wika pa ni Tanya. Kamatayan lang ang maghihiwalay sa atin. Sagot ni Jericho. Hinawakan ito ni Tanya sa baba. Tuse won frek ure Jericho. Muling namula ang mga mata ni Tanya at hinalikan niya sa labi si Jericho. Tulala lang si Jericho at walang kaimik-imik. Kamatayan lang ang maghihiwalay sa atin. Hinintay muna ni Tanya na namula ang mga mata ni Jericho, saka siya lumabas ng silid. Sa may koridor ng palasyo, dumiretso si Tanya at pagdating niya sa may gilid ng haligi ay biglang nagpakita si Mang Diego. Nilapitan niya agad ang ama at ipinarating niya ang magandang balita. Handa na siya. Bukas, gawin na natin ang ritual. Lintaya ni Tanya. Mabuti, nagawa mo ng maayos. Kailangan kong pumunta sa matatanda. Sagot naman ni Mang Diego at naghiwalay na sila ni Tanya. Pero lingid sa kanilang kaalaman, narinig lahat ni Javier ang kanilang pinag-usapan. Nakatago lang ito sa may pader at tahimik na pinakikinggan ang mag-ama. Na-curious si Javier kung sinong matanda ang tinutukoy ni Mang Diego. Kaya upang malaman ay dali-dali niyang sinundan ang matanda. Tahimik itong lumabas ng palasyo at pumasok sa madilim na gubat. Maingat naman itong sinundan ni Javier sa pamamagitan ng pagtatago sa mga halaman at puno. Patuloy lang sa paglalakad sa masukal na kakahuyan si Mang Diego. At nang makarating na siya sa lawa ay saka ito huminto.
Nagtago naman si Javier sa matabang puno sa madilim na bahagi at binantayang mabuti ang susunod na gagawin ng matanda. Lumapit pa ng husto si Mang Diego sa lawa at tinaas nito ang tungkod. Biglang umihip ng malakas ang hangin at nagsiliparan ang mga tuyong dahon sa paligid. Parang may kung anong ipo-ipo ang sumulpot sa lugar sa sobrang lakas ng hangin, subalit hindi nagpatinag si Javier. Inobserbahan pa rin niya si Mang Diego. Nais kong makahanap ng matatandang sidhe. Mabilis na tinutok ni Mang Diego ang tungkod sa lawa. Do tiyag sa aridbair dudenam. Mas lalo pang lumakas ang hangin at nagawa nitong payugyugin ang malalaking puno sa paligid. Napatingin si Javier sa may lawa at nanlaki ang mga mata niya nang biglang lumitaw ang nakakasilaw na liwanag sa ilalim ng tubig. Maya-maya pa ay nagsilitawan na muli sa tubig ang mga maliliit na liwanag at nagpaikot-ikot ito sa hangin. Parang kasinlaki sila ng orb at di gaanong katingkad ang liwanag, subalit napakabilis na mga itong kumilos at hindi masundan ng mga mata ni Javier. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kakayahan ay inadjust ng binata ang paningin niya at sa isang iglap, biglang bumagal ang takbo ng oras. Mabilis na nag-slow motion ang kapaligiran at nakikita na ni Javier ng malinaw ang mga lumilipad na parang orb. Napangiti siya at namangha sa kanyang nakikita. Animoy nasa ibang dimensyon siya habang pinagmamasdan ang maliliit na mga diwata na malayang lumilipad at parang naglalaro lang sa hangin. Ako'y lumalapit sa inyo upang makiusap sa pagkakataong manalo ng daan pabalik sa Avalon at sa isang buhay na walang kamatayan. Ani ni Mang Diego. Ilang saglit pa ay lumapit kay Mang Diego ang isa sa mga matatandang sidhe. Naglaho ang ngiti ni Javier sa narinig, pero patuloy pa rin siyang nakamasid sa nangyayari. Ang iyong parusa sa pagpatay sa ilang sidhe ay isang mortal na katawan at isang mortal na buhay. Dahil dito, hindi ka na makakabalik pa sa Avalon. Wika ng elder na sidhe. Ang krimen ay akin, hindi sa anak kong babae. Wala siyang kasalanan. May malalim na emosyon na sabi ni Mang Diego. Ang pintuan ng Avalon ay nananatiling nakasara sa iyong anak na babae. Maliban na lang kung makapaghandog ito ng isang kaluluwa ng prinsipe. Tugon naman ng elder. Maraming salamat. Isang walang kamatayang buhay para sa aking anak na babae ang tanging nais ko. Kaya ipinapangako ko sa inyo na dadalhin ko rito ang kaluluwa ng pinakadakilang prinsipe sa lahat, si Jericho Mondragon. Umungol lang ang elder na sidhe at nagsitalunan sila pabalik sa lawa. Tumawa naman si Mang Diego dahil sa wakas ay matutupad na rin ang pangarap niyang makabalik sa Avalon ng anak na si Tanya. Isang mundo kung saan dito naninirahan ang mga kauri nilang diwata. Maya-maya pa ay napatigil sa pagtawa si Mang Diego dahil parang may nararamdaman siyang tao sa paligid. Mabilis siyang lumingon pero wala itong nakita sa likuran. Tumingin muli sa lawa si Mang Diego. Sa may puno naman, makikitang nakasandig si Javier. Mabuti na lang ay nakapagtago agad siya at hindi nahagip ng mga mata ni Mang Diego. Napagtanto ni Javier na nasa panganib na naman ang buhay ni Jericho, kaya nagmamadali siyang umuwi sa bahay. Avalon! Kung ano man ang iyong nakita sa lawayang Avalon, ito ay... Napahinto sa pagsasalita si Mang Rigor. Na ano? Tila di mapakali si Javier. Ang lupain ng walang hanggang kabataan. Hindi dapat ito masulyapan ng isang mortal kahit sandali dahil mamamatay siya. Pahayag ni Mang Rigor. Kung ganun, nakita ko na. Pero bakit pa rin ako nandito? Pamimiloso pong sabi ni Javier. Pambihira! Anong itsura nito? Usisa pa ni Mang Rigor.
Tila curious siya sa itsura ng mga sidhe. Mahalaga pa ba yun? Isasakripisyo nila sila Jericho. At hindi pa natin alam kung sino sila. Saad ni Javier. Ngayon, alam na natin. Nagtungo sa desk si Mang Rigor at ipinakita ng matanda ang isang aklat. Tinignang ito mabuti ni Javier. May nakita ako mga letra na nakaukit sa tungkod ni Diego. Parang lengguaheng Hebrew o Aramaic. Basta sinaunang salita. Wika ni Mang Rigor at binasa ang mga salitang nakita nito. Abas ocus bite, detectad bitlain. Napatingin dito si Javier. Ano namang pong ibig sabihin yan? Tanong pa ng binata. Upang hawakan ng buhay at kamatayan sa iyong mga kamay. Sagot ni Mang Rigor. Una, yung nakita ko sa tungkod. Pangalawa, yung nakita mo sa lawa. Kung pagdudugtungin natin ang mga detalye ay natatakot ako na baka ito humantong sa pagkikipag-alay sa mga diwatang sidhe. Bakas ang pangamba kay Mang Rigor. Mukhang hindi yata magandang pakinggan yan, tiyo. Turan naman ni Javier. Tama ka, iho. Mas bihasa din sila sa paggamit ng salamangka. Tugon ni Mang Rigor. Sa palagay mo ba, nasa ilalim na ng kapangyarihan nila si Jericho? Seryosong tanong ni Javier. Tumango si Mang Rigor. Halos ganun na nga. Natatakot tuloy ako na biglang magkatotoo ang panaginip ni Raya. Wika pa ni Mang Rigor. Napatahimik sandali si Javier. Nag-iisip siya ng paraan kung paano pipigilan ang mag-ama sa kanilang binabalak. Sa council chamber, nakatayo si Jericho at Tanya sa harap ng trono ng hari. Nagbabasa ng mga dokumento si Haring Argo at katabi sa trono si Princess Raya. Maya-maya pa ay biglang pumasok si Javier sa council chamber at nakinig sa sorpresang anunsyo ni Jericho. Ipinatawag niya kasi ang buong royal court sa council dahil may mahalaga siyang sasabihin sa hari. Nakita ni Javier sa loob si Mang Diego habang nakaakay sa kanya ang anak na si Tanya. Tahimik lang na pumwesto sa sulok si Javier at inobserbahan ang susunod na mangyayari. Hiniling ko ang madlang ito, Ama, upang talakayin ang isang bagay na napakahalaga. At hindi rin lingid sa iyong kalaman na naging malapit kami sa isa't isa ni Tanya. Wika ni Jericho. Hindi pa sana masyadong malapit sana. May panunuksong boses ng hari. Nagmamahalan po kami, Ama. Nagkatinginan sina Haring Argo at Prinsesa Raya. Kung kaya't pumunta ako sa harapan mo para hingin ang pahintulot mong magpakasal. Natawa lang ang hari sa sinabi ni Jericho. Samantalang magkahalong gulat at pagkabahala naman ang naramdaman ni Raya at Javier. Masyadong mabilis ang pangyayari. Ilang araw lang silang nagkakilala pero magpapakasal na agad sila. Nagbibiro ka ba, Jericho? Natatawa pa rin ang hari. Pero tahimik at kalmado lang si Jericho. Hindi po, Ama. Papakasalan ko talaga siya. Seryosong sabi ni Jericho. Naghalo ang ngiti ng hari. Pero ilang araw pa lang kayo magkakilala. Wika ni Haring Argo. Nagmamahalan po kami. Matigas na sabi ni Jericho. Tahimik lang din si Tanya. Nagmamahalan. Ngayon ko lang nalaman na napakaromantiko mo, anak. Sabay lingon kay Raya. Hindi. Punong-puno siya ng sorpresa. Dugtong ng prinsesa. Papakasalan ko po siya, Ama. At wala na akong pakialam kung ano pa ba nang isipin niyo. Ani ni Jericho. Bahagyang tinupi ng hari ang dokumento at halatang hindi nagustuhan ang tono ng anak. Akala ko ba pumunta ka rito para humingi ng pahintulot ko? Sabi ni Haring Argo. Nawalan na ako ng gana. Tumalikod si Jericho at hinablot ang kamay ni Tanya saka sila lumabas ng council chamber. Mga kawal! Sigaw ng hari.
Hinarang kaagad sina Jericho at Tanya ng dalawang kawal. Napahinto tuloy ang dalawa. Tumayo sa trono si Haring Argo at tumingin kina Tanya at Jericho. Mukhang nakalimutan mo yata, anak, kung kaninong trono ka nakatayo. Sambit ng hari. Hindi mo ako mapipigilan. Kung gusto ko siyang pakasalan, gagawin ko yun. Pabalang na sagot ni Jericho. Napailing ang hari. Arestuin niyo si Tanya at Mang Diego. Makapangyarihang utos ni Haring Argo. Kumilos agad ang mga kawal. Nabahala naman ang mag-amang diwata. Mukhang mauudlot pa ang plano nila. Anong ginagawa mo? Galit na sabi ni Jericho. At ipalam sa berdugo ang kanyang serbisyo ay kakailanganin bukas ng umaga. Dagdag pa ng hari. Nagkatinginan tuloy sina Mang Diego at Tanya. Parehong nagulat at natakot. Galit naman na lumapit si Jericho sa kanyang ama. Hindi mo pwedeng gawin to! Tutol ni Jericho. Oo, kaya ko. At maliban na lang kung magpapakita ka ng kababaang loob sa akin. Tinitigan ni Haring Argo sa mata ang anak. Napayukod si Jericho nang wala sa oras at parang maamong tupang nakatingin sa kanyang ama. Pakawalan sila. Nasa unahan mo pa ang iyong buhay, anak. At walang duda na si Tanya ang iyong unang pag-ibig. Ngunit tiyak na hindi pa siya ang babaeng para sa'yo. Magsaya ka pa sa buhay habang kaya mo pa. Matalinhagang sabi ni Haring Argo. Pinakawalan naman ng mga gwardya si Mang Diego. Umalis si Jericho na galit kasama si Tanya. Isang oras ang nakalipas, makikitang sinusundan ni Raya ang kanyang ama sa may courtyard corridor. Hawak pa rin ng hari ang mga dokumento. Wala ka rin bang planong sorpresa sa akin? Pagbibiro pa ni Haring Argo kay Raya. Hindi mo ba iniisip na dapat mong seryosohin ng kaunti ang bagay na ito? Saad ng prinsesa. Bata pa siya, tanga at nagmamahal. Bigyan mo lang siya ng ilang araw. Makikita mong nakikipaglandian na siya sa ibang babae. Wika pa ng hari. Hindi yan nahayaang mangyari ni Tanya. Ani ni Raya. May hinanakit ka ba sa ating bisita, iha? Tanong ni Haring Argo. May kung ano sa kanya na hindi ko pinagkakatiwalaan. Nakita mo na ang pagbabago ng kinikilos ni Jericho simula nung dumating siya. Saad ni Raya. Ano ka ba, iha? Nababaliw lang sa pag-ibig ang kapatid mo. Tugon naman ng hari. Delikado siyang babae. Makahulugang sabi ng prinsesa. Delikado? Kanino? Napakunot-noo si Haring Argo. Kay Jericho. Mabilis na sagot ni Raya. Paano mo naman nasasabi yan? Tanong pa ng hari. Wala. Pakiramdam ko lang. Kutob. Sabi ni Raya. At ano naman ang nagawa niya para magatid sa'yo ng kutob o masamang pakiramdam? Wika ng hari. Wala pa. Pero alam kong may gagawin siya. Di ko alam kung paano ko sasabihin sa ito. Nag-aalangan si Raya na sabihin ang mga pangitain niya. Baka kasi hindi lang siya paniwalaan ng ama. Isiping nababaliw lang siya at ikulong pa sa kwarto. Subukan mo, kahit ano man yan, maaari mong sabihin sa akin. Huminto sa paglalakad ang mag-ama at humarap sa isa't isa. Hinintay ni Haring Argo na magsalita si Raya. Kilala ko na ang mga ganitong babae. Kinukulit nila ang lalaki mag-isa at pagkatapos ay aakitin nila. Ayoko lang siya makita na masaktan. Pagsisinungaling ni Raya, parang hindi niya pa kayang sabihin ang totoo. Natatakot siya. Alam kong gusto mo lang siyang protektahan, ngunit may ilang mga aral na dapat nating matutunan para sa ating mga sarili. Sabihin na natin na masasaktan siya sa huli, pero makakalimutan niya rin si Tanya. Kumpiyansang sabi ng hari. Sana nga, gano'n na lang. Ani ni Raya. Sigurado ka bang yun lang ang sasabihin mo?
Wala nang iba? Tanong pa ng hari. Oo. Wala na po, Ama. Umalis si Haring Argo at halatang di naman mapakali si Raya. Hindi niya alam ang gagawin. Nag-iisip siya ng paraan pero mental block ang utak niya. Desperado na talaga siyang mailayo ang kapatid kay Tanya. Kinagabihan, binabalak umalis ni Jericho sa palasyo kasama si Tanya. Naisip kasi niya na, total, hindi lang rin siya pinayagang magpakasal ay magpakalayo-layo na lang sila ni Tanya. Nag-iimpake na siya ng mga gamit at kasalukuyang sinusuot ang kanyang chainmails nang pumasok sa silid niya si Javier. Napatingin si Jericho kay Javier. "Lumabas ka," pagtataboy niya sa binata. "Huwag ka naman ganyan. Baka nabigla lang ang iyong ama." Wika ni Javier. "Ayoko ng simpatya, Javier, lalo na sa'yo." Matalas na sabi ni Jericho. "Pero mukhang may punto naman siya." Katwiran pa ni Javier. Uminit tuloy ang ulo ni Jericho sa narinig at pakiramdam niya ay pinagtutulungan na siya ng lahat. "Sinabi nang lumabas ka na! Iwan mo na ako!" Mataas na boses ni Jericho na ikinabigla naman ni Javier. Ngayon lang niya nakitang magalit ng ganito si Jericho. Subalit sa halip na umalis ay hindi nagpatinag si Javier. Gusto niyang tulungan at iligtas si Jericho kahit pa man ipagtabuyan siya. "Alam ko ang ginagawa mo at alam kong mahal na mahal mo na si Tanya pero..." Napahinto si Javier sa pagsasalita. "Sino ka sa akala mo para sabihin kung anong dapat kong gawin?" Galit na sabi ni Jericho. "Kaibigan mo ako, Jericho." Emosyonal na sambit ni Javier. "Hindi kita kaibigan, alipin lang kita!" Pagdidiin ni Jericho at medyo nasaktan si Javier pero binaliwala niya lang ito. "Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ginagayuma ka lang niya kaya nasa ilalim ka ng kanyang kapangyarihan." Matigas na wika ni Javier. "Sinabi ko na sa'yo, may mga taong susubukan tayong paghiwalayin." Boses ng babae sa likuran. Mabilis na palingon sina Javier sa likuran at tumambad sa kanila sina Tanya at Mang Diego. Matalas ang tingin ni Tanya habang nakatingin kay Javier. Kinabahan tuloy si Javier at natakot dahil napapalibutan siya ng dalawang malakas na diwata. Pero pilit na pinatatag ni Javier ang sarili at winaksi ang takot na unti-unting namumuo sa kanyang katawan. "Alam ko at hindi ko hahayaang mangyari yan," tugon ni Jericho. "Makinig ka, Jericho. Huwag mo siyang pakinggan. Kinokontrol lang niya ang isip mo." Anas ni Javier. Tumingin siya kay Tanya. "Makakatakas tayo ng magkasama. Aalis tayo sa lugar na to, sa mga taong ito." Ani ni Tanya. "Sinundan kita. Nakita ko ang iyong ginawa. Bala ka nilang isakripisyo, Jericho." Matalas na tiningnan ni Javier si Mang Diego. "Lapastangan! Bakit mo hinahayaang magsalita ng ganito ang iyong alipin?" Sabay tingin ni Mang Diego kay Jericho. "Alam ko na ang plano nyo dahil sinundan kita sa lawa at narinig ko ang lahat." Sabay binaling din ni Javier ang tingin kay Jericho. "Jericho, maniwala ka." Napayukod si Jericho. Naguguluhan siya at nalilito. Di niya alam kung sino ang paniniwalaan niya. "Huwag kang maniwala sa kanya, Jericho. Tara na, aalis na tayo ngayong gabi." Sabat naman ni Tanya. "Wag, Jericho, papatayin ka niya. May plano si Tanya na ialay ka para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Pag sumama ka sa kanya, mamamatay ka lang." Pahayag ni Javier. Matalim niyang tiningnan si Tanya. "Kalokohan yan. Di yan gagawin ni Tanya. Nagmamahalang kaming dalawa." Wika naman ni Jericho. "Mga diwata sila. Tingnan mo ang nakasulat sa mga tungkod nila." Sinubukang hablutin ni Javier ang tungkod ni Mang Diego, subalit itinulak lang siya ng matanda. Biglang namula ang mga mata ni Mang Diego at kitang-kita ito ni Javier.
Napatalikod si Jericho. Tingnan mo! Tingnan mo ang mga mata niya! Naniniwala ka na ba, Jericho? Naniniwala ka na sa akin? Sabay tinapik ang braso ni Jericho. Oo, nakikita ko na ang lahat. Malalim na boses ni Jericho at humarap kay Javier. Nagimbal si Javier sapagkat namumula rin ang mga mata ni Jericho. Titig na titig ito sa kanya at maging sina Mang Diego at Tanya ay sa kanya rin nakatutok ang tingin. Nakaramdam ng peligro si Javier, parang hindi na niya nagugustuhan ang nangyayari. Parang hindi na mga tao ang kaharap niya. Sinubukan niyang tumakas pero hinarang siya ni Mang Diego. Tinutok ang mahiwagang tungkod kay Javier at naglabas ito ng badha-badhang kuryente. Naamben, sis! Usal ni Mang Diego. Kzzz! Tumalsik si Javier sa pader at sa lakas ng impact ay nabagok ang kanyang ulo at nawalan siya ng malay. Samantala, di naman makatulog si Raya. Paikot-ikot ito sa 4 na sulok ng kanyang kwarto at hindi mapakali. Tanging si Jericho lang ang laman ng kanyang isipan. Nag-aalala ito sa kaligtasan ng kapatid. Maya-maya pa ay hindi sinasadyang mapasulyap si Raya sa bintana. Nagulat siya nang matanaw sa main square si Jericho habang kasama sina Tanya at mukhang palabas ang mga ito sa palasyo. Tumakbo palabas ng kwarto si Raya at tinungo niya ang bahay ni Mang Rigor. Mabilis itong pumasok sa loob. Nagulat tuloy ang matanda nang malakas na bumalibag ang pintuan. Wala na siya! Tinangay na siya ng magama! Nag-i-hysterical na sabi ni Raya. Kumalma ka lang, iha! Sagot ni Mang Rigor. Alam kong di mo paniniwalaan ito, pero nangyayari na nga. Nagkakatotoo na ang panaginip ko. Sambit ni Raya. Siyempre, naniniwala ako sa iyo, iha. Wika naman ni Mang Rigor. Sasabihin ko na to kay Ma. Ngunit pinigilan siya ni Mang Rigor. Hindi mo pa kaya. Umiling si Raya. Kailangan may gawin ako. Mamamatay si Jericho pag nakatunganga lang tayo at naghihintay sa wala. Turan ni Raya. Iya, kumalma ka. Di mo pa maaaring sabihin kay Argo ang tungkol sa panaginip mo. Kapag nalaman niyang isa kang tagakita, maaari kanyang ituring namang kukulam. Mahinahong sabi ni Mang Rigor. Pero wala nang ibang paraan. Hindi ko kakayaan kapag may masamang nangyari sa kapatid ko. Maluha-luha na si Raya. O sige, pero tatanungin kita, iha. May tiwala ka ba sa akin? Saad ni Mang Rigor. Opo, Mang Rigor. May tiwala po ako sa inyo. Mabilis na sagot ni Raya. Kung gayon, magtiwala ka sa akin, iha. Dito ka lang at huwag kang aalis. Huwag mo rin sasabihin ito sa iba. Maliwanag ba? Inakay ni Mang Rigor si Raya sa silya at pinaupo. Pero paano po si Jericho? Napahinto si Raya sa pagsasalita. Ako nang bahala. Basta dito ka lang. Wika ng matandang manggagamot. Saan ka naman pupunta, Mang Rigor? Tanong pa ng prinsesa. Para maghanap ng makakatulong. Umalis ito at sinenyasan niyang manatili sa loob si Raya. Pagpunta ni Mang Rigor sa palasyo ay nadatnan niya ang silid ni Jericho. Dito nakita niyang nakahandusay sa sahigang kanyang pamangkin. Mabilis na nilapitan ni Mang Rigor si Javier. Javier! Anong nangyari? Taghoy ng matandang manggagamot. Biglang nagkamalay si Javier. Inakay itong tumayo ni Mang Rigor. Si Mang Diego. Teka, nasan si Jericho? Kailangan ko siyang sundan. Anong ingay na yun? Tila natotorete pa ang utak ni Javier matapos mabagok ang ulo sa pader. Ingat, iho. Kaya mo bang tumayo? Naaawa si Mang Rigor sa pamangkin dahil mukhang sinaktan ito ng mag-amang engkanto. Kailangan kong umalis. Ani ni Javier.
Hindi mo pa kaya. Hindi sa ganitong kalagayan mo. Utang mo sa iyong kapangyarihan, kaya ka nakaligtas dito. Paliwanag ni Mang Rigor. Ayos lang po ako, tiyo. Kailangan ako ni Jericho. Sagot naman ni Javier. Nawala na bang umaalog sa utak mo? Tanong pa ni Mang Rigor. Tumango si Javier. Sinungaling! Sabay batok sa pamangkin. Aray! Tiyo naman! Reklamo pa ni Javier. Kailangan ko magmadali, tiyo. Mamamatay siya pag nahuli ako. Sambit ni Javier. Ang mga sidhe ay mapanganib na diwata. Kailangan mong mag-ingat sa kanila. Paalala pa ni Mang Rigor. Huwag po kayong mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Pumunta si Javier sa bintana. Dito ang daan, iho. Sabay lingon sa pintuan. Napakamot na lang sa ulo ang binata at naglakad palabas ng silid. Ilang minuto lang ang nakalipas, makikitang tinatakbo na ni Javier ang masukal na kakahuyan. Walang hinto-hinto at walang lingon-lingon. Kailangan niyang makarating sa lawa bago pa mahuli ang lahat. Papasikat na ang bukang liwayway sa may lawa. Nakatayo na sina Jericho at Tanya sa harap ng lawa habang pinapaalalahanan ni Mang Diego ang anak sa mga dapat niyang gawin. Nilapag bigla ni Tanya ang tungkod nito sa damuhan. Samantalang tulala lang din na nakatingin si Jericho sa may lawa. Nasa ilalim pa rin ito ng hipnotismo ng sidhe na si Tanya. Sige na, hinihintay ka na nila. Wika ni Mang Diego. Di ko po maintindihan. Bakit ayaw niyo pong sumama, Ama? Pagtataka ni Tanya. Iisa lang sa atin na maaaring makapasok. Ito hindi kailanman para sa akin. Nakangiti si Mang Diego sa anak. Masaya siya dahil makakabalik na muli si Tanya sa kanilang tirahan. Pero ang gusto ko'y pareho tayong makabalik sa Avalon. Parang naiiyak si Tanya. Ang tadhana mo ay salungat sa akin. Ito na ang tadhana ko, ang mamuhay ng mortal. Halatang pinipigilan lang ni Mang Diego ang emosyon. Ayaw niyang makaapekto ito kay Tanya. Gusto niyang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang anak. Kaya wala siyang pinagsisisihan sa desisyon niyang ito. Pero ayoko po kayong iwan, Ama. Napaiyak na si Tanya. Bumuhos na ang kinikimkim nitong luha sa mga mata. Masakit sa kanyang iwan ng ama, pero tinutulak siya nitong gawin na lang ang bagay na makakabuti sa kanya. Dapat, dahil kapag nagsimula na ang seremonya, kailangan mong pagdaanan ito. At ang matatanda ay umaasa ng isang kaluluwa ng prinsipe. Kung hindi nila ito makuha, kukunin nila ang iyo. Paalala ni Mang Diego. Naiintindihan naman ito ng anak. Paalam, Ama. Hindi ko po kayo makakalimutan. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Tanya at buong higpit na niyakap ang ama. Ilang sandali pa ay hinawakan na ni Tanya ang kamay ni Jericho at dinala ito sa lawa. Tulala lang si Jericho. Wala pa rin siyang kamalay-malay sa nangyayari. Tumatakbo pa rin si Javier sa gubat samantalang nasa tubig na sina Jericho at Tanya. Hinihingal na ito sa pagod pero hindi pa rin siya huminto at tuloy lang sa pagtakbo. Mula sa katamtamang layo sa pangpang ay huminto naman sina Tanya at Jericho at humarap sa isa't isa na parang magpapakasal lang. Pagdating naman sa may pangpang ay sinimulan na rin ni Mang Diego ang seremonya. Isang tradisyonal na ritual na tiyak kikitil sa buhay ni Jericho. Laben dai don niwe, kuon gari iwe, deal seare, igbaep deal, sai nea deap, orkwil ogahim. Panimulang usal ni Mang Diego. Sa kabilang banda, makikita ang pagkatapilok ni Javier sa nakausling ugat ng puno. Natumba ito pero bumangon din siya at nagpatuloy sa pagtakbo. Anwe flietia, dom daeg, deap orkwil ogahim, anwen filietia.
Hinalikan ni Tanya si Jericho sa labi. Patuloy lang sa pag-usal si Mang Diego. Palakas ng palakas ang kanyang boses, sabay nag-e-echo at naghahatid ito ng ethereal sounds sa buong paligid. At sa lakas ng frequency ay tiyak uputok ang eardrums ng sino mang makarinig nito. Dom daeg, dea por kuil pogahim, anwen flietea, dom daeg dea por kuil pogahim, Jericho Pendragon. Biglang tinulak ni Tanya si Jericho at mabilis itong lumubog sa tubig. Laben daidon niwe, kuon garelewe, de alsaenea, sa are, igbayet de alsaenea, anwen filieta, domdaig de ap orkuil ogahim. Biglang dumating si Javier at napansin niya na mukhang di pa natatapos si Mang Diego sa kanyang ritual. Palagay pa ni Javier ay mukhang nakarating siya sa oras, pero ang problema, hindi naman niya mahagilap si Jericho. Tanging si Tanya lang ang nakikita niya sa lawa at mag-isang nakatayo sa ibabaw ng tubig. Tumingin-tingin sa paligid si Javier at napansin niya sa may damuhan ng tungkod ni Tanya. Gamit ang isip, nag-focus siya dito. On Bregdan! Mahinang usal ni Javier at dumikit sa kamay niya ang tungkod na parang magnet. Swilte Goldbjorp! Sigaw ni Javier sabay naglabas ng energy light ang tungkod niya. Napalingon sa kanya si Mang Diego at nagimbal dahil hawak ni Javier ang tungkod ni Tanya. Tss! Nakuryente ang ama ni Tanya. Badha-badhang boltahe ang lumamon sa katawan ni Mang Diego at napasigaw ito ng sobrang sakit. Biglang sumabog si Mang Diego at kumalat ang mga lamang loob nito sa paligid. Ama! Sigaw ni Tanya. Napatingin si Javier sa dalaga at dito naman niya tinutok ang tungkod. Nanlaki ang mga mata ni Tanya. Wag! Wag! Pagmamakaawa ng dalaga. Oga Sioles! Tumama sa buong katawan ni Tanya ang energy light at katulad ng kanyang ama, ay pumutok din ito na parang popcorn. Nagkalat ang mga laman loob ni Tanya sa tubig at kinain lang ito ng mga isdang lawa. Hinubad naman ni Javier ang jacket niya at dali-dali itong tumakbo sa tubig. Jericho! 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 Sigaw ni Javier at pumunta siya kung saan nakatayo si Tanya. Pinagkakapaan niya sa ilalim ang kamay pero hindi niya mahawakan si Jericho. Sinubukan niyang sumisid pero ilang segundo lang ay umahon din siya. Bigo siyang makita si Jericho. Buisit! Jericho! Sumubok ulit si Javier. Blowa Jericho! Nakita niya si Jericho sa madilim na bahagi, subalit parang lumulubog ito ng paunti-unti sa ilalim. Mabilis itong hinawakan sa kamay ni Javier at sabay silang umahon sa tubig. Sa wakas, naagaw niya sa kamatayan si Jericho, subalit wala pa rin itong malay. Kinuyakoy ni Javier ang mga binti sa tubig at lumangoy siya paatras hanggang sa sila ay makarating sa pangpang. Dito, pinahiga niya si Jericho at nagpahinga siya sandali. Nakahiga na si Jericho sa kama habang nasa tabi nito sina Javier at Mang Rigor. Inoobserbahan pa ng magtiyo ang lagay ni Jericho at hinihintay nila na magising ito. Maya-maya pa ay napansin ni Javier na biglang gumalaw ang mga daliri ni Jericho. Isang senyales na mukhang nagkakamalay na ito. Tinapik niya sa balikat ang tiyuhin niya. Jericho! Jericho! Ani ni Javier. Anong nangyari? Nasaan ako? Sunod-sunod na tanong ni Jericho. Hindi mo ba naaalala ang nangyari? Balik tanong ni Javier. Sakit ng ulo ko. Napakapa sa ulo si Jericho.
Nagkatinginan sina Javier at Mang Rigor. Merong isang babae, si Tanya. May tinanong ako sa aking ama tungkol sa kanya. Tapos tinanong ko siya, teka, ano yung tanong ko? Napaupo bigla sa kama si Jericho. Parang nablangko ang kanyang isipan at tila nawalan siya ng alaala. Yung mga sandaling magkasama sila ni Tanya, lahat ng mahalagang alaala na nangyari sa kanila ay nabura na parang memory card. Medyo nagtaka nga kami. Lalo na nung gabing tumakas ka kasama siya. Ani ni Javier. Bakit? Anong ginawa ko? Napakunot noo si Jericho. Binalik ka ni Javier sa palasyo. Sabat ni Mang Rigor. Wala akong natatandaan ni isa dito. Sagot naman ni Jericho. Malamang, nasuntok ka. Tugon ni Mang Rigor. Ha? Anong nasuntok? Pagtataka ni Jericho. Napatingin siya kay Javier. Nung maabutan kasi kita, hindi kita nagawang akitin na bumalik. Kaya naman, basta, wag na lang kasi natin isipin yan. Napaiwas ng tingin si Javier kay Jericho. Sa katunayan kasi ay sinapak niya talaga si Jericho. Ayaw pa kasing bumalik ni Jericho sa palasyo at hinahanap pa rin ito si Tanya. At sa oras na yun, hindi pa naglalaho ang gayumang binigay sa kanya ni Tanya. Kaya walang choice si Javier kundi suntukin sa ulo si Jericho at naging epektibo naman ang ginawa niya. Dahil bago pa man makatulog si Jericho, ay unti-unting naglaho ang pulang mga mata nito. Nagawa mo kong sapakin? Nanggigigil sa inis si Jericho. Oo, pero mahina lang naman yun. Palusot pa ni Javier. Anong mahina ka riyan? Ang sakit pa nga ng ulo ko. Reklamo ni Jericho. Ginawa niya lang yon para ligtas ka makabalik sa palasyo. Awat naman ni Mang Rigor. Tiningnan ng may pananakot ni Jericho si Javier na parang sinasabing humanda lang ito mamaya. Wala sanang makakaalam nito o alin man sa nangyari. Maliwanag ba? Pinagduduro sila ni Jericho. Nagkatinginan tuloy ulit ang magtiyo at sabay silang tumango. Nahiga muli sa kama si Jericho. Sa likod naman ng isipan ni Javier ay palihim siyang natatawa dahil may pagkakomedyante din pala si Jericho. Pagsapit ng tanghali, ipinatawag ng hari si Jericho dahil may mahalaga itong itatanong sa anak. Nakabihis na si Jericho bago pa man siya pumasok sa loob ng council chamber. At nasa malapit lang din sina Mang Rigor at Javier para umalalay kay Jericho. Tahimik lang din nakaupo si Raya sa tabi ng trono ng ama. Bakit nabigo ka magpakita kanina umaga? Natakot tuloy ako na baka niyayapos mo na si Tanya sa sobrang pagnanasa. Tanong ng hari. Napatingin agad si Jericho kay Javier dahil hindi niya alam ang sasabihin. Nabura kasi ang alaala niya mula nang makabalik siya sa palasyo. Umabante naman si Javier at hinarap ang hari. Sana nga po ganun na lang ang nangyari. Para po hindi na ulit ako nakatayo sa harap nyo na parang engot na magsasabi ng palusot ng isa dyan. Mataray na sabi ni Javier. Napaubo na lang si Jericho at napakamao sa inis. Ito'y nagiging isang malapit na pang-araw-araw na pangyayari para sa iyo, iho. Kapag sumunod ka sa pinag-uutos ng engot na to. Sabay tingin ng hari kay Jericho. Ngunit isa lamang yung pagkakamali at hindi ko sinasabing ito'y kasalanan ng iba, kamahalan. Hindi po talaga. Masasabing kasalanan ko din yun. Napansin ni Javier na medyo kumalma si Jericho at nakahinga siya ng maluwag. Mayroon ba dito ang makakapagsabi sa akin kung ano nangyari? Ani ni Haring Argo. Ngunit tahimik ang lahat. Walang sino man ang gustong magsalita maliban kay Javier. Sambit ng binata. Yung may utak sana, dagdag pa ng hari. Pagkalis ni Tanya, gusto kong alisin ang isip ko sa kanya, kaya nangaso akong mag-isa.
Wika naman ni Jericho. At ang pagpatay pala ng mga bagay ay nag-aayos ng nasirang puso? Sabat naman ni Raya. Napatingin dito sina Jericho. Hindi, pero masaya naman. At inutusan ko si Javier na magsadya sa palasyo upang ipaalam sa inyo, Ama, na hindi pa ako makakabalik hanggang mamaya. Di ba niya ito sinabi sa inyo? Ani ni Jericho. Napatingin si Haring Argo kay Javier. Napalunok ng laway ang binata. Mukhang nilaglag na naman siya ni Jericho. Meron ka bang diferensya sa pag-iisip? Seryosong tanong ng hari. Malamang po. Sabay tango pa ni Javier. Inaalam ko din po yan, kamahalan. Sabat naman ni Mang Rigor. Bueno, sana nga makahanap ka agad ng lunas, Rigor. Dahil makikita natin ang ating sarili na may kakulangan sa pagkain sa ating mga kamay. Makahulugang sabi ng hari. Kakulangan sa pagkain? Medyo napangiti si Javier sa sinabi ng hari. Pero naalala niya bigla ang mga kamatis. Natunaw agad ang ngiti niya. Kinahapunan, nagkaroon na naman ng kasiyahan sa Lower Town at tampok dito ang pasayo ng bayan, si Javier. Nakahilera sa daan ng grupo ng mga kalalakihan at kababaihan at pinagbabato muli nila ng kamatis si Javier habang nakagapos ito sa wooden stocks. Pagsapit ng gabi, naghahanda na ng hapunan si Mang Rigor sa hapagkainan nang may kumatok sa pinto at pumasok si Raya. Nagkatinginan sina Javier at Mang Rigor at di nila inaasahan ang pagdating ng prinsesa. Napapaisip agad sila kung anong sadya nito. Huminto sa paghahanda ng pagkain si Mang Rigor at hinarap niya si Raya. May kailangan ka ba, prinsesa? Tanong ng matandang manggagamot. Nagkaroon ako ng ilang panaginip kagabi. Wika ng prinsesa. Tumayo lang ito sa harap ng mesa. May nakareserba pa akong gamot sa'yo. May napapanaginipan ka na naman ba? Umiling si Raya. Kinuha ni Mang Rigor ang gamot sa desk niya. Nasabi na sa akin ni Jericho ang buong pangyayari. Tumingin ito kay Javier. Hinampas mo raw ang ulo niya. Oo. Napakasama ko talaga. Kunwaring malungkot si Javier. Pero sa likod ng kanyang isipan ay napakasaya niya dahil nakaganti rin siya sa pang-aalila sa kanya ng huli. Eto, kunin mo. Ngunit paalala ko lang, iha. Lagi mo tong iinumin, ha? Gabi-gabi, bago ka matulog. Paalala ni Mang Rigor at inabot kay Raya ang maliit na botelya na may lamang liquid drop. Salamat po, Mang Rigor. Umalis na si Raya. Nagpatuloy naman ang magtiyo sa pagkain. Hindi niya dapat malaman ng totoo. Ani ni Mang Rigor. Kumagat ito ng tinapay. Bakit hindi? Kung wala siya, hindi natin nailigtas si Jericho. Malaking bagay para sa atin ang kakayahan niya. Saad ni Javier habang humihigop ng lugaw. Huminto sandali sa pagkain si Mang Rigor. At maaari niya yun ikapahamak kapag nalaman ito ng hari. May mga bagay na hindi nananatili at minsan mas kailangang ilihim na lang dahil yun ang makakabuti. Wika ni Mang Rigor. Magkatulad ba kami? Nakagamit din ba siya na mahika? Tanong pa ni Javier. Wala kang katulad, iho. Sagot ni Mang Rigor. Pero may kakayahan din naman siya. Wika ni Javier. Huminga ng malalim ang matanda. Namumukad tangi yung sayo, Javier. Ang gusto ko nga, maglaho na lang ng parang bula ang ganong kakayahan. Dahil masyado itong nakakatakot para sa prinsesa. Makahulugang sabi ni Mang Rigor at nagpatuloy muli sila sa pagkain. Sa kabilang dako, 1 oras ang nakalipas. Makikitang naihimbing na sa pagtulog ang prinsesa. Nakabihis ito ng pantulog at ang kalahati ng kanyang katawan ay nakabalot ng kumot. Walang ano-ano ay biglang napamulat ng mga mata si Raya. Isa na namang panaginip ang gumising sa kanya.
isang masamang pangitain. Hinihingal siyang napaupo sa kama. Napaiyak ito sa nakita. Sa susunod na kabanata, isang batang may maamong mukha ang siyang bubuo sa magulong panaginip ni Raya. At dahil dito, magkakaroon ng malaking gulo sa loob ng palasyo. Sino ang batang ito? At ano ang maidudulot nito kay Raya? Abangan. Sa Lower Town, naglalakad sa palengke si Elias kasama ang kanyang amahin na si Ruben. Huminto sila sa isang tindahan ng gulay at napahinto sa ginagawa ang may-ari nang makita sila. Medyo nanlaki ang mga mata ng tindero nang makita ang bata. Naihanda mo na ba ang lahat? Kailangan na namin makaalis sa lalong madaling panahon. Halatang nagmamadali si Ruben. Nakabihis ito ng mahabang roba at natatakpan ng hood ang ulo. Mukha lang ang nakikita sa kanya. Kaya naman kung tatantyahin ay nasa 30 anyos pataas ang lalaki. Katamtaman lang ang kanyang katawan at di gaanong katangkaran. Samantalang si Elias naman ay nasa 9 anyos pa lang. Isang tipikal na batang paslit kung ituring. Nakasuot din ito ng itim na roba at may nakatakip na pulang balabal sa ulo. Inosente lang itong nakikinig sa dalawang nag-uusap na tila walang kamuwang-muwang sa nangyayari. Lahat ng kailangan mo nandito na. Pasensya na kung medyo natagalan. Paghingi ng paumanhin ng tindero. Biglang napatingin sa bandang unahan si Ruben at natanong niya ang mga kawal na nagpapatrolya sa paligid upang tugusin sila. Yumuko kaagad sina Ruben para magtago sa lamesa. Subalit napansin na pala sila ng mga kawal kaya hinabol sila ng mga ito. "Huminto ka! Huliin siya!" sigaw ng isang kawal. Tumakbo ng mabilis sina Ruben. Napadaan sila sa pamilihan ng mga banga. Pinatumba ni Ruben ang malaking banga at nabasag ito at kumalat sa daan. Nabulabog ang mga tao sa paligid at naharangan nila ang mga kawal. Marami ang mga ito kumpara sa mga gwardiyan na naghahabol sa kanila sa palengke. Parang alam na ng mga kawal kung saan sila lulusot. Sinita silang huminto pero hindi nakinig sina Ruben at napilitan silang tumakbo papasok sa Terabeda. Pagsapit nila sa malaking tarangkahan ay isang kawal ang biglang tumalon at hinataw ng espada si Ruben. "Shak!" Napaiwas si Ruben at sinipa ang pangahas na kawal, subalit nahagip sa balikat si Elias. "Ay!" sigaw ng bata. Napunit ang balikat niya at dugoang lumuhod si Ruben at mabilis na tinakpan ng tela ang sugat ni Elias. Pagkatapos nito ay tumayo si Ruben at sinenyasan si Elias na pumasok na sa gate. "Takbo! Takbo na!" sigaw ni Ruben. Napilitan tuloy ang bata na tumakbo papasok sa gate. Tumingin si Ruben sa likuran. Paparating na ang mga kawal. Sa huling sandali ay lumingon si Ruben kay Elias. Nakangiti itong tiningnan ang bata. Umiiyak lang si Elias habang tinatakpan ng kamay ang sugat niya. "Breakdown!" usal ni Ruben. At unti-unting nagsara ang tarangkahan. Dito na rin nahuli si Ruben ng mga kawal. Tinutukan agad siya ng espada, sabay pinaluhod sa lupa at pinusasan sa kamay. Kinabukasan, naglalakad ng mag-isa si Javier pababa sa koridor nang may marinig siyang boses. Isang boses na parang ibinulong lang sa kanyang isip gamit ang telepathy. Napahinto sa paglalakad si Javier at nilibot niya ang paningin sa paligid. "Tulong!" Muli na namang narinig ni Javier ang boses at ang nakakapagtaka dito ay mas mahina ito kumpara sa nauna. Sinundan ni Javier kung saan nagmula ang boses na naririnig at dinala siya sa labas ng kastilyo. Inikot-ikot niya ang tingin sa paligid. Nakikita niya ang mga taong naglalakad at abala sa mga gawain. Dito napagtanto ni Javier
na parang siya lamang ang nakakarinig sa boses na yun. Dahil normal lang ang ikinikilos ng mga tao at tila wala silang naririnig na anuman. Pakiusap, tulungan mo ko. Pabulong na pagkakasabi. Ngayon, alam na ni Javier na gumagamit ng telepathy ang may-ari ng boses upang makipag-communicate sa kanya. Tulong! Paghingi ng saklolo nito. Sinundan ni Javier ang boses at nakita niya ang isang bata sa di kalayuan na nagtatago sa ilalim ng mesa. Nakatakip ang balabal nito sa ulo at nakatingin ito kay Javier. Napansin din ni Javier ang mga gwardya na parang nagkakagulo at tila may hinahanap. Hanapin niyo riyan! Yung iba sa kabila maganap! Hoy! Ikaw! May napansin ka bang batang nagawi rito? Tanong ng kawal sa matandang lalaki na napadaan lang. Ako ang hinahanap nila. Sabi ng bata at nakipag-usap kay Javier gamit ang telepathy. Bakit ka nila hinahanap? Tanong naman ni Javier gamit din ng telepathy. Gusto nila akong patayin. Sagot ng bata at nabagabag ng husto si Javier. Hindi siya makapaniwala na kayang pumatay ng bata ang mga hinayupak na ito nang walang dahilan. Dito tayo! Sigaw ng kawal sa mga kasamahan. Medyo malayo na ang distansya ng mga ito sa batang si Elias, kaya't nagpunta si Javier sa may tore at doon tumayo. Sumenyas agad siya kay Elias at kinausap muli ito sa isipan. May daan dito. Takbo! Takbo na! Sabi ni Javier. Nag-aalangang pang tumakbo si Elias pero sinenyasan ito ng binata na huwag matakot. Tumayo ng dahan-dahan si Elias at biglang kumaripas ng takbo patungo kay Javier. Subalit may isang kawal ang nakapansin sa kanya habang papasok ito sa kabilang tore. Ayun! Ayun siya! Tawagin agad ang iba! Sigaw ng kawal at hinabol ng mga ito si Elias. Paparating naman si Elias sa tore at hinawakan agad ito sa kamay ni Javier at mabilis silang umakyat sa stairway. Sundan niyo sila! Huwag niyo nga hayaan na makatakas! Sigaw muli ng kawal. Pagkaakyat ni Javier sa taas ay naghanap agad siya ng mapapagtaguan, subalit wala silang makitang silid na nakabukas. May nakitang staircase si Javier sa bandang kanan at dito sila umakyat. Patuloy na tumakbo sina Javier hanggang makarating sila sa pasilyong nag-uugnay sa palasyo at nadaanan nila ang silid ni Raya. Pumasok dito si Javier at nagulat pa sina Raya nang makita siyang kasama ng bata. Hindi ka pa marunong kumatok, Javier? Gulat ni Raya pero napatahimik siya nang mag-cross ang mga mata nila ni Elias. May kung anong bagay ang biglang rumihistro sa utak ni Raya nang makita niya ang mukha ng bata. Hinahanap siya ng mga gwardya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sagot ni Javier. Tok, tok, tok. Nakarinig sila ng mga katok. Prinsesa! Prinsesa! Boses ng kawal sa labas. Tumingin si Raya kay Elias at nakaramdam ito ng awa sa bata. Pumunta naman si Michelle sa pinto pero pinigilan siya ng prinsesa. Sinenyasan niya si Javier na magtago sa likod ng kurtina. Nariyan na! Tugon ni Raya at binuksan ang pintuan. Tumambad sa kanya ang dalawang kawal at inihingal pa ang mga ito. Pasensya na kung naabala namin kayo, prinsesa. May hinahanap lang po kaming bata at namataan namin dito yun na dumaan. Wika ng kawal sabay silip sa loob. Wala ko nakitang bata. Kami lang ni Michelle ang nandito. Sagot ni Raya. Sinipat sandali ng kawal si Michelle at nakangiti ito. Kung gayon, isarado niyo pong maigi ang pinto hanggat hindi namin siya nahanap. Paalala ng kawal. Tumango naman si Raya. Oo, salamat. Sabay sara ng pinto. Pinuntahan ni Raya sa likod ng kortina sina Javier at napansin nilang duguan at wala nang malay si Elias.
Nabahala tuloy sila sa kalagayan ng bata. Sa loob naman ng council chamber, kasalukuyang tinatalakay ngayon ng mag-amang Maharlika ang pagkahuli ng mga kawal sa isang lalaking druid. Nakaupo sa harap ng lamesa si Haring Argo habang nasa tabi naman niya si Jericho na nakatayo lamang. Pinag-aaralan nilang mabuti ang druid. Ang druid ay nagmula sa shamanic religion, isang relihiyon na itinayo noong ancient times. Isang grupo ng mga relihiyosong tao na nagkukunwaring naglilingkod sa Diyos. Madalas silang nakasuot ng kulay itim na sutana at nagbabalat kayong mga turpa para makaakit ng mga miyembro na sasali sa kanilang samahan. Madalas din silang magsagawa ng mga ritual, salamangka at ilang uri ng pangungulam. At minsan, kapag nakakakuha sila ng isang kaluluwa ay iaalay nila ito sa mga demonyo kapalit ng walang humpay na kapangyarihan. Sa madaling sabi, kulto ang tawag sa kanila ng mga tao. Kapag nalaman ng iba na isa kang druid ay paaalisin ka sa iyong bayan at ituturing kang salot, kahit pa mismo sa sarili mong kamag-anak. Pandidirian ka ng husto at itataboy na parang aso. Ganyan ang kapalaran ng isang druid. Kaya lang naman nandito ang druid na yan para mag-ipon ng mga kagamitan. Wala naman siyang ginawang masama. Bakit mo pa siya bibitayin? Putol ni Jericho sa mungkahin ng hari. Kinakailangang ipatupad yun. Hanggat mayroong nagsasagawa ng salamangka ay dapat pulbusin. Matigas na sabi ni Haring Argo. Mga mababait silang tao. Hindi na sila tulad ng dati. Wika ni Jericho. Uminom ng alak ang hari. Pagbigyan mo man sila, babalik at babalik pa rin sila upang gawin ang nakagawian nilang kultura. Payapa nga sila namumuhay dito, pero nilalabag naman nila ang batas ko. Hindi sila dapat kaawaan. Tugon ni Haring Argo. Ang pagpapakita ng awa ay pagiging matatag ng isang pinuno. Saad ni Jericho. Pero binabaliwala pa rin nila yan. May responsibilidad tayong protektahan ang ating kaharian. Ang bitay sa taong yun ay pagbibigay babala sa ating mga kaaway. Kaya hanapin mo ang batang kasama niya. Kung kinakailangan halugugin mo ang bawat kabahayan sa Terabeda, gawin mo. Makapangyarihang utos ng hari. Walang magawa si Jericho kundi sumunod. Bumalik na naman siya sa pagiging utusan. Kahit anong mungkahing sabihin niya ay hindi siya pinapakinggan ng ama. Napaisip tuloy si Jericho kung itutuloy pa ba niya ang pagiging hari ng Terabeda balang araw. Total naman ay walang nasusunod sa kagustuhan niya. Mistulang sinasakal siya ng sariling anino ng ama. Umalis si Haring Argo sa council chamber at naiwan si Jericho na masama ang loob, subalit kailangan pa rin niyang gawin ang tungkulin niya kahit labag pa ito sa kanyang kalooban. Kinaumagahan, nakasilip sina Javier at Raya sa may bintana. Nakatanaw sila kay Ruben na mag-isang nakatayo sa maliit na entablado habang nakagapos sa likod ang mga kamay niya. Nakapalibot ang taong bayan kay Ruben. Tahimik lang sila habang hinihintay ang hatol sa pagbitay sa lalaki. Napatingin sina Raya sa balkonahe nang dumating sina Haring Argo at Jericho. Umabante ng kaunti si Haring Argo at hinarap ang mamamayan ng Terabeda. Mga mamamayan ng Terabeda, ang lalaking nasa harapan ninyo ngayon ay nagkasala sa paggamit ng salamangka. At ayon sa batas, ang sentensya sa paggamit nito ay kamatayan. Hinahanap pa rin naman ang anak niya at kung sino man ang tumutulong sa kanya ay tuturing na taksil. Paparusahan din sila at ibibitay upang hindi na sila pamarisan pa. Wika ni Haring Argo. Nagkatinginan tuloy sina Javier at Raya. Wala naman makapagsalita sa mga tao. Lahat ay tahimik at hindi makaimik. Natatakot sila sa maaaring kabayaran kapag tinulungan nila ang bata. Kaya ka napopoot sa mahika dahil hinayaan mong lamunin ka ng iyong takot. Naaawa tuloy ako sa iyo.
Walang kaemo-emosyon na sabi ni Ruben. Seryoso lang itong nakatingin sa hari. Halatang hindi ito natatakot mamatay. Mukhang tanggap na niya ang kapalaran. Hindi ko kayang panoorin ito. Magkahalong lungkot at awa naman ang naramdaman ni Raya. Ayaw niyang panoorin ang aktwal na pagbitay kay Ruben. Baka hindi niya lang ito makayanan. Lumapit ito kay Elias at tinabihan ng bata sa kama. Niyakap niya na mahigpit si Elias. Naawa siya sa mag-ama, pero wala siyang magawa at kapangyarihan na pigilan ng hari sa desisyon nito. Maya-maya pa ay itinaas na ni Haring Argo ang isang kamay, senyales para ibigay na ang hatol kay Ruben. Umakyat sa entablado ang berdugo at pinaluhod nito si Ruben. Itinaas nito ang palakol sa ere at sa pagbagsak ng kamay ng hari ay pinugutan ng berdugo si Ruben. Psst! Gumulong ang ulo ni Ruben sa entablado at nahulog ito sa lupa. Napapitlag ang mga tao sa nasaksihan. Kaarim-arim ang napanood nila at hindi nila ito masikmura. Hindi! Sigaw naman ni Elias gamit ang telepathy at sa lakas nito ay nabasag bigla ang salamin. Napatingin sina Javier kay Elias. Matapos ang pagbitay kay Ruben, dinala ng mga kawal ang katawan niya upang sunugin. Umalis naman sina Haring Argo sa balkonahe at nagsialisan na rin ng mga tao sa paligid. Si Javier naman ay umuwi muna sa bahay. Iniwan niya si Elias sa pangangalaga ni Raya. May alam ka ba tungkol sa mga druid? Tanong ni Javier kay Mang Rigor habang nagsusulat ito ng mga reseta sa kalatas. Kaunti lang. Napakalihim nilang tao. Lalo na ngayon na tinutugis sila ni Argo. Javier, mangyaring sabihin mo na sa akin na hindi mo na naman naisangkutang yung sarili dito. Ani ni Mang Rigor at may kasamang babala. Ako? Naku, hindi. Saan naman ako masasangkot? Sagot naman ni Javier. Para sa isang taong may malaking lihim, alam mo, kinikilabutan talaga ako sa kasinungalingan mo. Wika naman ni Mang Rigor. Hala, wala naman akong ginawa. Pagdedenay pa ni Javier, pero hindi siya makatingin sa mga mata ng tiyuhin niya. Javier! Sambit ng matandang manggagamot. Napabuntong hininga si Javier. Oo na, sasabihin ko na. Narinig kong tumatawag ang bata. Hindi ko siya makita pero naririnig ko siya. Parang bumubulong lang siya sa isip ko. Pag-amin ni Javier, lumapit sa kanya ang tiyuhin niya. Oo, narinig ko na ang ganitong kakayahan. Ang mga druid ay nangongolekta ng mga batang may kakaibang abilidad para maglingkod sa kanila. Alam mong pinaghahanap pa rin nila ang batang yon. Kaya mag-iingat ka sa mga hakbang mo, iho, kung ayaw mong mapalahod din sa entablado. Naintindihan mo ba? Paalala ni Mang Rigor. Kilala mo ko, palagi akong hindi maingat. Biro pa ni Javier. Oo na, iho. Sa kasamaang palad ginagawa ko. Sermon ni Mang Rigor at bumalik na siya sa ginagawa. Bumubulong pa si Javier pero hindi yun nakaligtas sa matalas na pandinig ng tiyuhin. Naririnig kita, iho. Hindi na nag-react si Javier at sinara na lang ang bibig niya. Umalis ng bahay si Javier para dalawin si Elias kay Raya. Pagdating niya sa may lower town, nadatnan niya ang mga kawal na kasalukuyang iniipon ang mga dayami sa kariton na gagamitin sa pagsunog sa bangkay ni Ruben. Nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa palasyo at pagpasok niya sa kwarto ni Raya, ay sinalubong agad siya ng prinsesa. Kamusta siya? Tanong agad ni Javier. Nakatulog na. Namumutla siya, Javier. Nanghangamba akong baka maubusan siya ng dugo kapag hindi siya agad nagamot. Maingat pang isinara ni Raya ang pinto